Ito pala kami dito mga kaibigan na wala kasing kuryente dito. So kung papansinin niyo dito sa labas, walang kahit anong poste ng kuryente dyan. Ayan o. So ang ginagawa namin dito ay nagbi-build kami ng mga ganito. Yung mga DIY na power station, which is yung battery inverter, yung DC-DC. Ayan. So ngayon ay hindi na kaya ng solar mag-provide. Ayun o, naka-green na yung back converter dito, yung pinag-charge dito na 13 volts. Yung 13 volts na yon magiging 12.7. So tapos may active balancer siya. So safe naman siya mga kaibigan, ano. So yung dalawang battery, which is itong extensional tsaka itong original na battery niya, is parehas lang yung capacity. Kaya okay lang sila mag-combine. So ayan yung inverter. Tapos ito yung exhaust. Tapos exhaust pa dito. So ginanyan ko yan kasi mainit dito eh. Mainit dito sa area ng bahay. So syempre para lumamig-lamig din ng konti dito sa loob. Tapos ito yung relay. Relay na papunta dun sa inverter. Importante may relay yung papuntang inverter. Kahit wala na yun sa mga DC-DC port. So yan. Ito nagcha-charge na. Nagcha-charge sila dito. So 120 watts pa yung gamit na charger dito. So 500 watts naman to, kaya okay lang. So yan o. Hindi lang yata fast charging yung mga cable dito. O hindi nga. Kaya hindi mag-activate. So papalitan ko to. Tapos ito yung fully charged na to eh. Ito yung 3 years na. 3 years yata. Kaya na mag-una. Puno. Ito yung kauna-unahan kong power bank mga kaibigan, no. So mapapansin nyo ay madumi na. Kauna-unahang power bank dito sa bahay. Tapos ito yung sumunod. Ito yung humuli. Tapos ito na. Yan. So lahat sila nagcha-charge dito. So ito yung solar. Yung solar ay 50 watts nandun sa taas. Tapos dito dati kaya may controller dito. Doon yun eh, nakasalpak. So hindi na gumagana yon. Nag-short na yon, nadamay ito. So nag-switch kami na lithium na lang ang gamitin. Mas the best yung lithium na gamitin eh. Pero meron akong ano doon eh. Meron akong lead acid doon. So ito yung speaker, nagcha-charge din siya dito. Ito yung gamit. Ito yung pinagdi-DC ko. Ganito yung style na ginawa ko. Yan, naka-extension na lang siya dito. Tapos pwedeng magsaksak dito. Kung sakali naman may masira rito, yung pinagsasaksak dito, agad-agad naman mapapalitan yun. Hindi katulad dito. Ito pag nasira to, sigurado kakalkalin ko na naman to. Kaya ito yung pinapaingatan ko sa kanila na huwag laging bunot-bunot to, baka masira. Yan, tsaka portable to. Pag tinanggal ko yung charger na yun, tsaka yung mga nakasalpak dyan, pwede ko tong hugutin. Pwede ko to dalhin kahit saan. So sa ngayon dyan lang siya kasi ang balak ko dito talaga ay magle-lead acid naman ako, pero yung pang e-bike yan, puno yan, lahat yan. Tapos ito ay pang re-reserve namin kapag bumabagyo, para mag-charge lang na mag-charge yung mga lead acid. Tapos doon ko sa lead acid i-charge to. Ang charging pala nito na 3 amps is 8 hours. 8 hours siya sa 3 amps dito sa solar. So ano lang siya sa maghapon.
Pero napansin ko rito mga kaibigan, kwento ko lang sa inyo, no. Kapag malakas yung sikat ng araw, agad-agad naman siya napo-full charge. Nakikita ko minsan kapag alas 3, 13 volts na siya. Kahit maraming nakasaksak dyan, napupuno siya. So, yung 8 hours na yon is parang anong lang yun. Ano ba tawag doon? Parang yun yung estimated time dito sa malaking power station. So, ito pala, ang capacity pala nito is 37 amps. 37 amps po yan mga kaibigan, na 12.6 volts. Ito yung specs niya, nakikita rito. So hindi ko yan tinakpan para makita talaga yan. Halos lahat yan ganyan. Halos lahat to ganyan. Tapos ito, iba ito. Ayan, kung mapapansin nyo, kulay pink siya. Tapos nakalagay sa kanya ay, hindi lang makita dito eh. Nakalagay sa kanya is 2,200 mAh. Pero parehas sila ng capacity. Kaya okay lang sila yan. Goods lang sila. Walang umiinit mga kaibigan, no. Wala pala akong pang para matukoy nyo na hindi talaga umiinit. Pero ayan, wala naman siyang init. Yung inverter lang yung mainit. Pati yung relay. Yan. So, yan lang yung may share ko sa inyo mga kaibigan, no. Kung mahal na ang bill sa kuryente kasi tumataas kasi ang value ng kuryente every year. Siguro nagdadagdag sila ng 2 pesos dyan every year. So, kung 2,000 lang binabayaran mo ngayon o 5,000 next year, 6,000 na. Next year, 7 na. So, it's time na pala talaga na mag-solar tayo. Lalo na ito. Wala namang kuryente rito mga kaibigan, no? Pero mo ng bahay namin is walang kuryente rito sa lugar na to. Bukid kasi ito eh. So sa bukid syempre hindi naman nakakaabot yung mga power lines. Kaya gawa kami na ito. Tsaka nga pala, kung saan namin to ginagawa, doon na rin sa trabaho ko. Doon ko siya ginagawa, tapos iuuwi ko rito, tapos siya na yung bahala sa lahat. Kung meron man akong project na gagawin, ayun, may AC na, 500 watts. Boss ka. So, okay naman yung mga heating elements dito, katulad yung soldering iron. Tsaka yung mga ibang pinang DIY ko. So, yan.